Okay, maayong adlaw sa ating mga kababayan, sa ating mga subscriber na nandyan po lagi na patuloy hong sumusuporta sa ating mga upload. Marami pong salamat sa inyong lahat. At bago po ang lahat, Edgar Mejorada po ulit. Isa po ako sa susuporta sa kay VP Sara sa kanyang plano na pagtakbo itong 2028 presidential election. So OFW po ako sa bansang Spain. Suportado ko po siya sa kanyang adhikain o mga plano para sa ating mga mamamayang Pilipino. So ito yung gagawin kong reaction itong itong Archbishop ng Tandag, Surigao, itong si Raul Dail, no? Itong si Reverend Bishop Raul Dail. So ito yung humili niya na naiyak siya dito sa kanyang naramdaman ngayon sa paligid natin ngayon. Although nakikita ko rin naman to during the time na nagbakasyon po ako sa Pilipinas noong last year, nung ano pa, magto 2 years na nakikita ko naman talaga na kung ano talaga ang mga mayroon sa mga lansangan, sa mga kabataan natin noon. Hindi lang kabataan, yung mga wala pang mga trabaho, yun pa ho yung lulong sa mga pinagbabawal na gamot. At ito yung halos mangyak-ngyak itong obispo na ito sa Tandag na nanawagan sa mga gumagamit ng mga bawal na gamot. Ito yung mensahe niya. Siguro kabalo kamo nga sa atong probinsya, dili lang sa Barubo, sa atong tibuok probinsya, ning balik na sud ug nagpadayon ang problema sa droga. Tingali, daghan mga kasing-kasing nga niya karon dinhi nga gisakitan tungod kay duna kamoy miyembro sa pamilya who are into drugs. Tingali dunay mga batan-on nga niya karon dinhi who are into drugs. And all of you joining us online, bisag wala kamo sa simbahan, apo naabot kamo ni ining akong pagwali. Ako moingon kaninyo, stop using and pushing illegal drugs. Kay dili kini maghatag og mahayag nga kaugmaon sa imong kinabuhi. Makaguba kini dili lang sa imong kaugalingon, kundi sa imong pamilya. Because any person who is using drugs is not only destroying himself or herself, he is also affecting the whole family and even the whole community. Not just illegal drugs, pero daghan pod ang atong mga pamilya dinhi nga ang mga sweldo ning paingon sa atong mga pagsugal-sugal. Ang sugal dili maayo nga maoy inyong ibuhi sa inyong pamilya. Mas dunay dignidad ang inyong mga anak. Dili ibuli tungod kay dunay korupsyon nga gihimo sa miyembro sa imong pamilya. Bisan sila mga kabos, muadto sila sa eskwelahan nga dunay dignidad. Tungod kay gipa-eskwela sila sa ilang mga ginikanan, yano nga mga mananagat, yano nga mga mag-uuma, mga laborers, pero matinud-anon ug walay giyatpakan nga katungod sa uban. Lalo na yung pari na yan na yung dating gumagamit. Di kaya siya dito napahiya dito sa sinabi nitong pari na to, obispo na to. Yun ba si Flavie Villanueva ba yun? Yung pari na yun na isa sa nag-file ng impeachment ni VP Sara. So ito yun na obispo ng Tandag. Dapat tularan ho ito ni itong pari na to na isang gumagamit talaga. Kaya hindi lang ho sa mga ordinaryong tao ngayon ang nakikiusap dito sa ating mga paligid ba na sana matigil na ho itong ipinagbabawal na gamot during the time kasi ni Pangulong Duterte. Tahimik na ho yan. Although mayroon pero super minimal ang nangyayari noon.
Kahit ako nung bakasyon sa Pilipinas, ay kampante ho akong maglalakad kahit maraming tao. Unlike noong 2 years na pumunta kami ng isa sa mga lugar na mga tao dyan sa Metro Manila, ang Baclaran, na snatch nga yung nadukutan ng cellphone ang anak ko dyan. So sabi ko, di na talaga safe itong panahon na to, itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Pati mga obispo, mga kaparian ay nanawagan na yung gumagamit talaga, na itigil nyo na yan. At ito yung dahilan din noon sa nakipaglaban si dating Pangulong Duterte nito. At ngayon, ito yung kinahantungan niya. Nandito siya sa Dahig. Hanggang ngayon, ang kaso niya ay andyan pa rin. Hindi pa natin alam kung ano pa talaga ang magiging kapalaran niya. So ito yung dahilan kung bakit siya nandito sa Dahig. Dahil sa mga tao na ayaw magpadisiplina, ayaw nila sa mga estilo ni dating Pangulong Duterte. At ito na ngayon mga obispo na ang nanawagan na itigil na, at alam nila kung ano ang nasa paligid ngayon sa Pilipinas. Nakakaawa ang mga tao na apektado nito. Sabi nga nila, pag gumagamit ka dito, hindi mo yan kasalanan. Parang biktima ka lang din. Totoo naman. Pero bago mo gawin yan, dapat pag-isipan din natin na biktima ka nga kasi nandoon ka na. Pero alam mo na sa nangyari noong panahon ni dating Pangulong Duterte kung ano ang kalalagyan mo dyan. May warning na, mayroong mga offer na kailangan i-rehab ka. Kaya lang may mga tao talagang matigas ang ulo. Ito na ngayon ang dahilan, itong pari ng obispo ng Tandag na nawagan na. Itong si Bishop Raul Dael na itigil na. At ito sa gobyerno ngayon, proud pa sila. Kung kailan lang napanood ko yung press con ni Junvic Remulla na iba yung mga sistema nila ngayon sa sugpo dito sa mga nakikita nila ngayon na mga illegal na mga gamot. I-compare sa kay dating Pangulong Duterte kasi wala daw sila ngayon kagaya noon na mga, alam nyo na kung ano ang ginagawa noon. Although noon, may warning, may mga tukhang. Di ba? Hindi nagkulang ang gobyerno noon. Kaya lang, bakit ginawang issue ho ito? At bakit galit na galit ang mga tao sa kay Pangulong Duterte? Siguro, ang pagkakaintindi ko at pagkakaalam ko dito, kaya galit na galit, dahil ang daming nasagasaan dito na mga ginawa na nilang hanap buhay, ginawa nilang negosyo. At itong pari na to si Flavie Villanueva, inamin niya yun eh. Na kapag gumagamit lang daw ng mga, nagbibinta lang ng 3 sachet, wala daw problema yun. Hindi daw yun labag sa batas kasi nga daw hanap buhay. Doon nga nagkalitsi-litsi ang hanap buhay na to eh. Kasi tatlong sachet kay bibinta mo, hindi ba sa darating na mga araw, hindi ba magiging 10 yan? Kung hindi ka kontento sa mga binibinta mong 3 sachet, siyempre magdagdagan mo naman ang puhunan mo, dagdagan mo na naman yung pag-aalok mo sa iba para lalaki ang kita mo. Nagbibinta ka pa, gumagamit ka pa, nakapurwisyo ka pa. Kaya ako dito sa mga illegal na gawain talaga, saklap abutin ko dito sa mga tao na to kasi mayroon din akong pamilya nito na biktima din. Hindi lang biktima, nalulong din. Mayroon ako mga dito, nasa paligid ko sa mga asaking pamilya na grabe. Hindi nila akalain na may nawalang kunting bagay lang, may nawalang manok. Hindi na nakaw kasi nga ibibinta, ibinili ng ganitong klaseng gamot na wala namang patutunguhan. Tapos, kung malulung ka pa dyan, magiging sugapa ka na ng husto, anong hinanapnan mo dyan? Wala ka nang kinikilala dyan. Pamilya mo na, magiging biktima mo na rin. Kaya hindi ko maintindihan ang mga tao noon na nagbago ang kanilang pananaw na bakit daw mga Duterte ito yung nila na di daw nawala. Napanood din yung kay Junvic Remulla. So nakakalungkot lang ito na nangyari ulit ngayon na
talamak ulit itong nangyari sa Pilipinas na imbis na pawala na ito, hindi naman sineseryoso ngayon, bumalik ulit. Magsalita ba tong obispo na to kung hindi talaga talamak sa kanyang lugar? Probinsya ho yan, yung Tandag. Nasa Surigao ho yan. Pero nagrereklamo ho, nanawagan ho itong obispo na to na tumigil na. Dahil nakita niya na ang daming lulong sa kanyang lugar na yan. Imagine natin kapag mayroong mga ganyan. Nakakapurwisyo pa. At isa pa, nakakatakot kapag mayroong membro sa pamilya mo na nalulong sa mga ganyan. Wala nang pinipili yan. Pati pitaka mo dyan, pati kahit ano dyan, bulat-latin yan para may pangbili lang sa kanyang bisyo. Hindi lang bisyo. Magiging krisis pa yan sa pamilya kapag mayroong ganyan na nalulong talaga. Walang pinipili ho yan. Bata, matanda. Mayroon pa ano yan, ha? Wala hong pinipili yan. Nabibiktimahin nila kapag sila'y tulero na sa kanilang ginagamit. Kaya hindi ba nahiya ang gobyerno nito? Yung ibang pare dyan na gumagamit noon, at siguro hanggang ngayon kasi sabog na sabog ang pag-iisip nitong flabby na to. Ayan, pagsabihan mo yan, bishop, yung kapwa mo pare na lulong sa hindi magandang gamot, ayan pa, parang pinopromote pa niya yung 3 sachet na hindi daw yun bawal. So nakita nyo naman ang video na yun na halos mangyak-ngyak siya sa pakikiusap sa gumagamit niyan. Kaya God bless na lang sa Pilipinas ngayon.